As I was reading 1 Samuel chapters 9 to 12, sa hinaba-haba po ng story. So, ang summary po niyan is, ang mga Israelite people, they are demanding the prophet Samuel for a king. So, ang ginawa ni Samuel, nag-obey siya, and he consulted first kay Lord about this desire of the people. Kasi nga, obviously, they rejected the Lord as their king. Kasi parang ang tigas talaga ng ulo nila, guys. Sobrang tigas ng ulo ng mga Israelite na to. And hindi ko nga alam sa kabila ng lahat ng miracles, ng goodness, wonders na ginagawa ni Lord, lahat ng redemption ni Lord pag-save sa kanila sa mga pinagdaanan nila, they still chose to reject God. And umabot pa sa point na they are asking for a really appointed king, na as in may hari talaga mag-rule sa kanila. Di ba dumaan sila sa mga judges, mga leaders, ganyan. Even ng mga panahon nila, Moses, Joshua, stubborn na talaga sila, guys. Stubborn people talaga tong mga Israelites na to. And makaka-relate tayo kasi, di ba, somehow ganyan din tayo. So, to cut the long story short, nahanap ni Prophet Samuel si Saul, King Saul, and siya yung inappoint na king. And dumating yung time na yun nga, nag-start na nga mag-rule si Saul. Syempre, unang-una, actually, binigyan naman hindi approve si God doon. Kasi, syempre, siya yung ultimate king Pero, mapapansin nyo, kahit na matigas ang ulo ng mga tao, even though the people keep on repeating their same sins or mistakes nila, and they keep on rejecting God, pinakinggan pa rin ni Lord yung plea nila na magkaroon ng king. So, naging successful naman yung anong tawag niyan? Anong tawag doon yung in-appoint na leader, ay in-appoint na king si King Saul. Lalo niya yung mga Amorites, may mga Philistines, ganyan. Pero nung at the end, sa chapter 12 ito, nung nagpapaalam na si Samuel, kasi nga, he is parang turn over niya yung mga Israelites to the leadership or to the monarchy of King Saul. So, tapos na sila sa era ng mga judges ba. So, they are now being under the authority of King Saul. So, parang nag-speech lang siya, nagsabi siya na, kung meron man akong nagawa na nag-cheat ako, inoppress ko ba kayo, magsabi lang kayo, ganyan. Time na siya ang nag-lead or nagpa-prophesy dito sa mga tao na to. Parang siya yung seer niyan, ganyan, si Samuel. Wala naman daw, sabi ng Israelites. Tapos ngayon, nagsabi na si Samuel ito. Nagsabi siya sa mga tao na, kahit, parang nakakatuwa kasi dito, na-pass on talaga yung generation. So, yung mga previous leaders talagang, in spite of the stubbornness of this Israelite people, nagawa nilang iparating pa rin yung history kung paano ni-rescue ni God, kung paano naging faithful and good and gracious si God sa mga kanilang ancestors. Mula kila Abraham, Isaac, Jacob, ganyan, karating kay Joseph, kay Moses, ganyan. Sa lahat ng ginawa ni Lord, the miracles and wonders, how the Lord has rescued them from the oppression of Egypt, na nilabas sila sa Egypt papunta sa Promised Land. And laging sinasabi yon, parang yung history ba, hindi kinakalimutan. So, napasa yon through generations, na ito yung mga nangyari, kung paano naging mabuti ang Panginoon, naging tapat ang Panginoon sa mga ninuno ninyo. So, para bang sinasabi na kayo rin ay paulit-ulit din kayong maging matigas ang ulo, kasi ito yung sinapit ng mga ninuno nyo noon, na sila ay pinarusahan ng Diyos, sila ay kinat off ba kinat off siya sa generation, ganyan, or hindi sila umabot sa promise land dahil sa stubborn sila, dahil matigas sa ulo nila at makapasaway talaga sila. So, sinabi lang dito ni Samuel, so, yan. Parang sinabi pa rin ni Samuel actually before that, nagkaroon po ng humingi ng sign si Samuel. Kasi sinasabi niya dito na hindi will ni Lord talaga yung gusto nilang mangyari, na naghingi sila ng king that will rule over them. Kasi ang ultimate king is si God. Kaso nga, yung ultimate king na perfect king, the perfect the king who has the perfect authority and the right to rule over them, direject nila. Yung perfect king na mahal sila at ginawa ang lahat para sa kanila,
na hindi sila sinukuhan kahit matigas sa ulo nila, ni-reject pa rin nila. So they still ask for a king in human, diba, human authority ba. So humingi si Saul ng sign na kung wickedness ito sa mata ng Diyos. Nung time na yun is parang wheat harvest, so tag-init, ganyan. So parang nanghingi siya ng sign na, na sumagot si God through something or magkaroon ng signs from the heavens, ganyan. Pero bigla na lang kumulog at umulan. So ibig sabihin nun, it's true na hindi will talaga ni Lord, ayaw niya na magkaroon ng king. Pero makikita nyo dito yung pagmamahal ng Diyos, no? Parang sa atin din, kahit na yung hinihingi natin kay Lord is masasaktan siya at hindi makakabuti sa atin, pinagbibigyan pa rin tayo ng Diyos kasi mahal na mahal niya tayo. Minsan hinahayaan niya tayong pagdaanan yun or i-give over tayo dun sa desire natin para ma-realize natin na at the end, kapag pumalpak man yun or mapasama man tayo, ma-realize natin, doon natin maranasan yung ni Lord, yung grace niya. We can still turn back to Him no matter what happens, diba? Na andyan siya lagi, hindi niya tayo tatakwil just because we chose another path or sumuway tayo sa Kanya. So yun nga yung in-affirm or in-assure ni Samuel sa mga tao na to. So sinabi niya dito, ito, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Ito, sa chapter, basahin ko lang. Ito. Sabi niya, natakot kasi itong mga Israelites. Kasi nga, di ba nakakita sila ng sign that the Lord disapproves of them having a king. And still yet, binlessed pa rin naman niya si Saul that time. Kasi nagtatagumpay si Saul sa mga battles na nun eh. Sa kanyang kingship eh, nagtagumpay naman siya, di ba, somehow. Nagkaroon ng victory sa mga kinalaban nila, ni-rescue naman sila ni Lord, sinamahan sila. So, andun pa rin yung patnubay ng Lord. Pero it's not as in totally will ni God, di ba? Parang give over na lang sila kasi pinagpupumilit sila eh. So, sinabi niya nung mga tao, pray for your servants to the Lord your God that we may not die, for we have added to all our sins. Diba? Kasi yung mga sins pala ng ancestors nila sobrang dami eh. And to ask for ourselves for a king. And Samuel said to the people, do not be afraid, you have done all this evil, yet do not turn aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. And do not turn aside after empty things that cannot profit or deliver, for they are empty. For the Lord will not forsake His people. For chapter 12 verses 19 hanggang 25. For the Lord will not forsake His people for His great name's sake, because it has pleased the Lord to make you a people for Himself. Moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord by ceasing to pray for you, and I will instruct you in the good and the right way. Only fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart, for consider what great things He has done for you. Ayun, parang isipin nyo yung mga ginawa ng Diyos sa buhay nyo. Anong right nyong sumuway? Napakadaming kabutihan ng Diyos sa buhay nyo. Parang ganun ang point ni Samuel. But if you still do wickedly, you shall be swept away, both you and your king. Ayan. So actually, alam na natin history ni King Saul, diba? Kaya nga pinalitan siya ni David eh. Kasi nga, hindi will ni Lord. Kaya nag-fail, diba? But before we go before na pumunta tayo doon sa part na yan. So, ayan. Tuloy natin. So, sinabi nga ni Saul, God will not abandon them. For the sake of His own great name, the Lord will not reject His people. So, sinabi nga, inaffirm nga ni Saul, nalilito ko, Saul ako ng Saul. Inaffirm ni Prophet Samuel na sa kabila ng katigasan na ulo ng mga ninuno ninyo at kahit kayo na present generation, hindi kayo susukuan ng Diyos. So, minsan kasi, yun yung nagiging reason kung bakit nagiging stubborn and complacent yung mga tao. Kasi alam nila na mahal na mahal sila ng Diyos no matter what, diba? Ayan. And sabi naman ni Samuel, ayan, yung intercession, he promises that he will never stop praying for them. Kasi, yun ang pinaka-the best na gawin talaga, ipanalangin. Kasi, may mga bagay na prayers lang ang makakapagpabago at hindi natin kayang kontrolin yung mga situation. So, nakakatuwa lang kasi dito lang makikita natin na napakabuti ng Lord. That His grace is really, overwhelming. Sobra-sobra abounding yung grace ng Lord na no matter how hard, ano man yung mga nagawa natin, matigas ang ulo natin, pasaway tayo, makasalanan tayo, pero mahal na mahal pa rin niya tayo. Hindi magbabago yun. So, sana wag tayong maging tulad ng mga Israelites, no? Sana yung maging sensitive yung heart natin kay Lord na hindi natin siya abusuhin, hindi natin siya paulit-ulit saktan. And kapag talagang nag-decide tayong sumunod sa Kanya, as in all the way, talagang mag-obey tayo and mag-surrender tayo sa Kanya.